Wasted Chance, The Colette Story. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Isa po ko sa mga tagahanga ninyo at hindi po pwedeng matapos ang araw ko na hindi ko napapakinggan sa radyo namin ang programa ninyo. Oo, alam ko po na pwede akong makinig sa Facebook o sa TikTok pero iba pa rin yung vibe kapag sa radyo ko kayo napapakinggan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Colette at may tuturing ko po ang sarili ko bilang isang breadwinner. Matanda na po kasi sina mama at papa at ayoko na silang pagtrabahuhin pa dahil baka makasama sa kanilang kalusugan. Kaya't nagdodoble kayod na lamang ako sa aking trabaho bilang empleyado sa isang laundry shop. Aaminin ko po na sobrang hirap ng buhay pero sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos naman kami sa aming pang-araw-araw. Mabuti na lamang at may malasakit ang amo ko sa laundry shop. Madalas niyang pinapayagan ako mag-advance sa sahod kaya naman nakatutulong din ako sa pagtatapos ng high school ng nag-iisa kong kapatid na si Giselle. Malaki po ang pangarap ko para kay Giselle at ayoko na maranasan niya ang hirap na dinanas ko bilang isang breadwinner. Mahirap po ang buhay dito sa probinsya namin. Kasi hindi kalakihan ang sahod at kakaunti lang ang mga oportunidad na may maayos na kita. Kadalasan pa ay college level o graduate pa ang hinahanap ng mga employer. Ayoko na matulad sa akin si Giselle na hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nung makapagtapos siya ng high school ay sobrang proud ko po sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ng mga panahong yon na parang nagbunga na ang lahat ng pagsusumikap ko para mapagtapos ang kapatid kong si Giselle. Oo, aaminin ko na hindi naging madali ang pagpapaaral sa kanya. May mga pagkakataon na medyo lakwatsera siya at hindi pa rin maiwasan yung mga grades niya na pasang-awa. Pero sa kabila ng lahat ng yon, sa awa ng Diyos ay nakapagtapos pa rin siya ng high school. Mabuti na lang at nandyan ako para gabayan siya para ituwid yung mga pagkakamali niya at ipakita sa kanya kung gaano kahalaga ang pag-aaral. At syempre bilang isang proud na Pilipino ay hindi mawawala ang handaan pagkatapos ng graduation. Nangutang ako sa kaibigan ko para mapagdaos kami ng kaunting salo-salo. At in-invite ko na rin ang mga kamag-anak namin. At sa mismong araw na yon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap ni Giselle tungkol sa mga susunod niyang hakbang sa buhay niya, Papa Dudut. Ate Colette, nakakaloka naman tong pa-party mo. Kinailangan mo ba talagang imbitahan yung mga kamag-anak natin? Eh wala namang ambag yung mga yan sa buhay natin eh. Tingnan mo nga yung iba dyan oh, nakahanda na yung supot. Huy, hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano ka ba? Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. At isa pa, proud na ako sa'yo. Kasi nakapagtapos ka na rin ng high school sa wakas. Kaya deserve na deserve mo tong handaan na to. Ay grabe kung makapagsalita ka naman. Parang wala kang bilib sa akin ah. Pero seryoso ate, thank you. Na-appreciate ko tong pa-party mo para sa akin. Pero utang na loob, sabihan mo yung mga yan na wag ubusin yung lechon. Kaya ka tumataba eh. Nga pala, ngayon na nakapagtapos ka na ng high school, ano nang balak mong gawin? Ay alam mo, kanina pa kita gustong kausapin tungkol dyan. Ano kasi, Ano? baka pwede mong kausapin yung boss mo sa laundry shop na ipasok ako. Seryoso ka? Oh, bakit? Kung yung ibang teenager nga dyan gusto makapagkolehiyo, ikaw naman atat na makapagtrabaho? Ate, tingnan mo nga tong bahay natin. Butas-butas na yung kisame natin, oh. Ni wala nga tayong pera pampaayos dyan eh. Pangkolehiyo ko pa kaya? Ang totoo niya, napaghandaan ko na yan eh. Wala kang choice, mag-college ka. Seryoso? Ayaw mo? O sige, duwag. Syempre gusto ko. At isa pa,
Napagdesisyonan ko na rin na sa syudad ka mag-aaral. Mas maganda kasi ang mga paaralan doon kumpara dito sa atin sa probinsya. At sigurado ako na mas mataas ang oportunidad mo na makakuha ng magandang trabaho kung doon ka magtatapos. Sigurado na ba yan, ate? Ito naman ang kulit. Ano ba? Wala ka bang kawala sa akin? Pinag-ipunan ko na yung pangkolehiyo mo. Thank you, thank you, thank you. Thank you talaga, ate. Pinapangako ko sa'yo na pagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Promise mo yan, ha? Opo, thank you talaga. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin mo. Pero wag na wag mo akong bibigyan ng sakit sa ulo, ha? Aba, syempre naman. Kailan ba kita binigyan ng sakit sa ulo? Naaalala mo pa ba nung nasuspend ka ng 2 araw kasi nag-cutting classes ka? Tapos may 1 beses pa na tinakbuhan mo yung... Ate naman, past is past, never discuss. Pinapangako ko po sa inyo na pagbubutihin ko na talaga sa college. Lalo na't sa syudad mo na ako papaaralin. Excited na ako. This is it na talaga. Nga pala, paano yung titirhan ko? Yan mismo yung dahilan kung bakit inimbitahan ko yung mga kamag-anak natin ngayon. Yung isa kasi sa kanila galing pa sa syudad at may paupahan sila dun. Galing syudad? Ang layo nun ah. Para din naman sa'yo to eh. Para may matutuluyan ka sa syudad kapag nag-college ka na. Pero seryoso ate, thank you talaga ha. Kasi simulat sa pool pa lang, hindi ka na nagsawa na alagaan ako. Ikaw na ata ang pinaka-the best na ate. Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Ikaw tigil-tigilan mo ko ha. Ate naman, pakinggan mo kasi muna ako. Di ba kakasabi ko lang sa'yo na pinaghahandaan ko na yung pangkolehiyo mo? Lalong-lalo na at sa syudad pa kita pag-aaralin. Ate naman kakarag-karag na kasi tong cellphone ko. Ayaw na gumana ng speaker. Kita mo na? Ay, may extra ako na headset sa kwarto. Sa'yo na yon. Headset? Napaka-hassle naman nun. Ate, eto na lang ang isipin mo ha. Malalayo na ako sa'yo. At syempre, kakailanganin ko ng maayos na cellphone para matawagan kita. O sige na, kahit kailan ka talaga. Oo na. Anong cellphone ba yung gusto mo ha? Ay, gusto ko yung tigta-tatlo yung camera sa likod. Pambihira ka? Akala ko ba speaker lang yung problema ng cellphone mo? Ate naman, kung bibilhan mo ko ng bagong cellphone, mas mainam na yung maganda at latest na model yung bilhin natin, di ba? Para sulit. O siya, sige na. May kakilala ko na nagpapautang ng cellphone sa Facebook. Kakausapin ko yun mamaya. Bongga! I love it! Thank you, ate! Sobra! Payakap naman, oh! Siguro'y marami sa mga kabarangay natin ang iisipin na ambisyosa ako dahil gusto kong sa syudad pag-aralin ng kapatid ko. Pero hindi ko po maitatanggi na mataas talaga ang pangarap ko para sa kanya. Si Giselle ang nagsilbing inspirasyon ko para pagbutihin ko yung trabaho ko sa laundry shop. At sa kanya ko na rin gustong ibuhos lahat ng mga bagay na hindi ko man lang natamasa. At isa na doon ay ang magkaroon ng pagkakataon na makapagkolehiyo. Alam ko po na hindi magiging madali ang magpaaral sa kanya sa syudad. Oo, may ipon ako kahit papaano pero hindi ko alam kung aabot yung ipon ko na yon hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral si Giselle. Pero sa totoo lang ay ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Kung kailangan kong mangutang para lamang matustusan ang pag-aaral ni Giselle ay gagawin ko. Basta ang mahalaga sa akin, Papa Dudut, ay makapagtapos siya. Makahanap ng magandang trabaho at magtagumpay sa buhay para hindi na niya maranasan ang hirap na pinagdadaanan ko. Ilang buwan ang nakalipas at nagsimula na ang enrollment sa paaralan na papasukan ni Giselle. At syempre kinailangan na niyang lumuwas papunta ng syudad. Hinatid ko siya sa bus terminal at hindi ko na po napigilan ang sarili ko na umiyak. Aaminin ko na sobra akong nalungkot at mamimiss ko siya ng sobra. Pero alam ko na para din sa kanya itong ginagawa ko. Papadudot na ang igdasal ko lang sa mga oras na yon ay sana'y maging ligtas siya at maging maganda ang takbo ng pag-aaral niya. Laking pasasalamat ko rin sa kamag-anak namin na tumulong sa amin kasi binigyan kami ng discount sa paupahan at hindi na sila nang hingi pa ng advance payment at deposit para sa kwarto na kinuha ko para kay Giselle. Noong nasa bus terminal na kami ni Giselle,
Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na yakapin siya ng napakahigpit. Pero kailangan kong maging matatag. Hindi para sa akin kundi para kay Giselle at sa kanyang magiging kinabukasan. Ate, ang OA mo naman. Kung makaiyak ka dyan, akala mo naman luluwas na ako papuntang abroad. Sorry na. Pero hindi kasi ako sanay na mawawala ka sa bahay eh. Ay, alam ko na. Magtatrabaho na lang ako sa laundry shop na pinapasukan mo. Nang sa ganun, hindi mo na ako mamiss. Sige, subukan mo. At makakatikim ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Eto naman, biro lang. Oh, eto nga pala. Idagdag mo na yun sa allowance mo. Ha? Pero inabutan mo na ako ng pera bago tayo umalis ng bahay ah. Tanggapin mo na. Inipon ko talaga yan para sa'yo. Oh, thank you ate. Mamimiss kita. Ako din. At saka yung cellphone mo, itago mo na mabuti yan ha. Baka mamaya manakawan ka pa. Kakautang lang natin sa cellphone mo na yan. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko to. Bigay mo sa akin to eh. At saka yung kwarto mo nga pala dun sa boarding house na tuturuyan mo, nakahanda na yon. Wala ka nang poproblemahin. Kasi ako na mismo yung kumausap dun sa mga kamag-anak natin. At ako na mismo magpapadala ng pera sa kanila buwan-buwan para sa upa. Ay, excited na ako. Sigurado ako na maraming gwapo dun sa papasukan ko na school. Hoy, wag kang magkakalat sa boarding house mo ha. At saka kung pwede, wag ka muna mag-boyfriend, okay? Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Ang dami mo namang advice. Aalis na ako. Bye-bye. Hoy, anong bye? Wala pa nga yung bus na luluwas papuntang syudad eh. Hindi halata na excited ka ha? Ay nako, masisisi mo ba ako? Bagong chapter na to ng buhay ko. Alam mo ba ate, nung graduation ko, inggit na inggit ako sa mga kaklase ko nung sinabi nila na sa syudad sila magkokolehiyo. Kasi akala ko wala na talaga akong pag-asa eh, na habang buhay na ako mabubulok dito sa probinsya natin. Pero no, kasi hindi ko akalain na may pasabog ka pala para sa akin. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo, di ba? Pero wag ka masyadong mag-enjoy doon ha? Ipinapaalala ko ulit sa'yo na pupunta ka ng syudad para mag-aral, hindi para gumimik. Oo naman, alam ko na yun. Basta ate, ikaw na bahala kina mama at papa ha. Oo, wag mo silang alalahanin. Ako nang bahala dito. Basta pagdating mo ng syudad, magte-text ka sa akin ha? At saka, sigurado ka na ba talaga na education yung kukunin mong kurso? Of course! Kapag nakapagtapos na ako, kukuha ako kaagad ng board exam. Tapos mag-a-apply ako sa public school para bongga. Basta siguruhin mong desidido ka na sa kurso mo na yan, ha? Ay naku, alam mo ba? Yung anak ng kapitbahay natin hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Bakit daw? Eh paano? Panayreklamo daw na kesyo ayaw niya daw nung kurso niya hanggang sa dumating sa punto na nagsawa na siya. Ay nako, ibahin mo ako dyan kasi siguradong sigurado na ako sa education. At ate, pwede bang tigil-tigilan mo na yung kakachismis sa mga kapitbahay natin? Ay, yung isang kapitbahay natin, narinig ko na buntis daw. Ha? Sinong kapitbahay? Okay, Tams? Chismosa ka rin eh. Mamimiss na talaga kita ate. Payakap nga. Mabimiss din kita, sobra. Ay nga pala, bago ko makalimutan. Ipapadala ko na lang sa iyo bukas yung pera para sa enrollment mo, ha? Sige, pero siguraduhin mo na mapapadala mo yun bukas ha. Kasi maaga pa ako pupunta dun sa school para makapag-enroll. Oo, huwag kang mag-alala. Nag-cash advance na ako dun sa boss ko. Ibibigay niya na sa akin mamaya yung pera. Pasensya ka na kasi yung perang naiabot ko sa'yo sakto lang talaga para sa allowance mo. Eh akala ko ba may ipon ka? Bakit hindi ka nalang kumuha dun? Ano ka ba? Pag ginalo ko yun, ako sigurado ko mauubos agad yun. Hanggat maaari, pagtatrabahuhan ko na lang yung perang ibibigay ko sa'yo para hindi agad maubos yung ipon ko. Hindi ko babaliwalain tong sakripisyo mo para sa akin. Thank you talaga. I love you. I love you too. Mag-iingat ka doon, ha? Ay, nandito na ata yung bus na luluwas ng syudad. Tawagan o i-text mo ko pag nakarating ka na ng syudad, ha? Nako ate, huwag kang mag-alala. Tatadtarin ko ng mga text yung cellphone mo at papadalan din kita ng pictures. O sige na, sumakay ka na. Baka mahuli ka pa. Noong tuluyan nang umalis ang kapatid ko ay hindi ko na talaga inisip yung lungkot ko. Sa halip ay pinilit kong ituon ang isipan ko sa kung ano ang ginagawa ko para sa kapatid ko.
Alam ko na lahat ng sakripisyo at hirap na pinagdadaanan ko ay para magkaroon siya ng mas maginhawang buhay. 4 na oras pagkatapos niyang umalis ay tumawag si Giselle at sinabi niyang nakarating na siya sa boarding house niya sa syudad. Ramdam ko ang excitement niya sa boses niya at sa mga pictures na paulit-ulit niyang pinapadala sa akin. Kitang-kita ko sa mga larawan ng tuwa niya sa mga bagong tanawin ng syudad. Kahit papaano ay natutuwa rin ako para sa kanya dahil kahit na hindi ko naranasan na makapag-aral sa syudad, alam kong magkakaroon siya ng oportunidad na hindi ko naranasan. Kinabukasan ay nakuha ko na rin ang cash advance ko mula sa boss ko at noong pinadala ko ito, nagpunta kaagad si Giselle sa college kung saan siya mag-i-enroll. Aba Papa Dudut, mas lalo pa siyang na-amaze sa ganda ng school na papasukan niya. Hindi ko malilimutan yung mga tawanan namin habang tinutokso ko siya na huwag siyang magpapahalata na galing siya sa probinsya. Pero aaminin ko Papa Dudut na medyo nalubog ako sa utang ng mga panahong yon. Bukod sa cash advance ko para sa enrollment ni Giselle, hindi ko pa rin nababayaran ang ginamit kong pera para sa handaan nang makapagtapos siya ng high school at yung cellphone na binili ko para sa kanya. Pakiramdam ko ay papalapit na yung panahon na kailangan ko nang harapin lahat ng utang na ito. Papa Dudut, gulong-gulo ako noon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko hanggang hindi ko natutulungan makapagtapos sa pag-aaral ang kapatid ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ang pasukan. Siyempre bilang isang supportive ni ate ay kinumusta ko kaagad si Giselle. Natatandaan ko pa nga na ang sabi niya sa akin ay love na love daw niya yung school niya. At makakaasa daw ako na makapagtatapos siya ng kolehiyo. Sobrang saya ko kasi for the first time ay may makapagtatapos na ng kolehiyo sa pamilya namin. Pero Papa Dudut, medyo naawa din ako sa kapatid ko kasi palagi niyang kinakwento na parang sosyal daw ang mga kaklase niya. Karamihan sa kanila ay may sariling kotse, tig-2 pa daw ang cellphone ng mga kaklase niya. May mga tablet pa at nang mga panahong yon ay naisip ko kung gaano ka-unfair ng buhay. Kasi hindi naman natin hiningi na ipanganak tayo tapos may mga bata na ipinapanganak na may kaya habang kami ni Giselle ay pinanganak na salat na kaagad sa buhay. Pero naisip ko na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap. Tumakas pa sa isipan ko yung sinabi ni nanay na hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kung mamamatay ka pa ring mahirap. Pero okay lang Papa Dudut. Kung mamamatay man akong mahirap basta makapagtapos ng pag-aaral ng kapatid ko ay okay lang. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina kay Giselle ko, ibubuhos lahat ng oportunidad na ipinagkait sa akin ng tadhana. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinawagan ko si Giselle para kumustahin ang pag-aaral niya. At ikinuwento niya sa akin ang mga nangyari sa school. Pati na rin yung mga nararamdaman niya na mga panahong yon, Papa Dudut. Ate Colette! Hello, Giselle? Oh, kumusta ka na dyan? Eto, okay naman. Kumusta naman kayo ni na Mama at Papa dyan, ate? Ito, okay din naman. Yung pag-aaral mo dyan, kumusta? Ay nako ate, okay na okay. Alam mo ba, nung isang araw, ang taas nung nakuha kong score sa English quiz namin. Salamat sa Diyos. Basta ipagpatuloy mo lang yan, ha? Syempre naman. Na ikaw ang pinakaunang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya natin. Nakaka-pressure naman yan. Mataas ang expectation ko sa'yo, Giselle. At siguraduhin mo lang na wala ka pang boyfriend, ha? Wala akong boyfriend, no? Pero aaminin ko na ang daming gwapo sa school ko. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Eto naman, sobrang arte. Para crush lang eh.
Huwag ko lang talaga malaman na may jowa ka na. Kasi kapag, naku, maniwala ka sa akin, susugurin kita dyan. Ang OA ha, pero sa tingin ko, hindi rin naman magkakagusto sa akin yung mga lalaki sa school na yun. O bakit naman? Hello, ang gagara kaya ng mga estudyante doon. Halos karamihan doon may mga sariling kotse. Tapos, yung mga gadget nila, ang lakas makasosyal. Naiinggit ka ba sa mga kaklase mo? Aaminin ko, oo, naiinggit ako. Paano ba naman kasi? Nag-aaral pa lang sila pero parang sumasahod na sila. Alam mo ba na ang laki ng allowance nila? Yung isang kaklase ko nga, binibigyan ata ng 25,000 kada linggo-linggo para sa budget niya. Tapos yung isa kong kaklase, nagpa-party nung nakaraang linggo. Pero hindi na nga ako nakapunta kahit invited ako kasi wala rin naman ako masusuot. Kasi hindi naman ako kagaya nila na kayang bilhin yung buong department store. Giselle, wag mo nang isipin yun. Oo, alam ko na sobrang unfair ng mundo. Kasi may mga tao na nakukuha nila ang gusto nila nang hindi na pinaghihirapan. Pero tandaan mo pa rin na bilog ang mundo. Kaya sobrang importante na makapagtapos ka kung gusto mo rin matamasa yung mga natatamasa ng mga kaklase mo. Ay, kailan pa kaya yun mangyayari, no? Basta, tigil-tigilan mo na yung pagkukumpara mo sa sarili mo sa kanila. Hindi makakabuti yan sa'yo. Masisisi mo ba ako? Araw-araw ko kaya silang nakikita. Alisin mo na yung inggit sa katawan mo. Sinasabi ko sa'yo, madedepress ka lang. Sige na nga. Nga pala, yung cellphone na binigay ko sa'yo, okay pa ba? Okay na okay pa. Hindi nga halatang inutang natin to kasi ang lakas makasosyal ng cellphone na to. Mabuti naman kung ganun. Ingatan mo yan ha? Noted! Yung tinutuluyan mong boarding house, kumusta naman? Sa totoo lang, medyo maliit yung kwarto pero okay na siguro to. Kung tutuusin nga, sobrang swerte na natin. At ako pa yung kwarto na yan. Alam mo ba na ang daming estudyante na nagsisiksikan sa isang kwarto para lang makatipid? Habang ikaw solong-solo mo yung kwarto na yan. Mabuti na lang talaga at napakiusapan ko yung kamag-anak natin. Bongga ka dyan ate, iba pa rin talaga kapag may connections. Nakakakain ka rin ba ng maayos dyan? Oo naman, solve na ako sa isang tray ng itlog at mga delata. Tigilan mo nga yung mga kakatanong sa akin. Magkwento ka naman ate, kumusta ka na dyan? Kumusta na yung trabaho mo sa laundry shop? Ganun pa rin naman. Ay nga pala, may good news ako. Bibigyan ako ng increase ng boss namin sa laundry shop. Talaga? Nakakatuwa naman. Kung ganun, baka pwede mo namang dagdagan yung pinapadala mo sa akin na allowance. Alam mo na, share your blessings. Ano ka ba naman, Giselle? Hindi ko pa nga nababayaran ng buo yung cellphone mo eh. Ang dami mo namang arte. Ay, hindi ate, kumalma ka dyan. Sigurado ako na madadagdagan mo rin yung pinapadala mong allowance sa akin kasi marami ang magpapalabas sa'yo. O, di ibig sabihin nun, tataas na naman ulit ang sahod mo at pagkatapos niyan, marami ka na rin kikitain. Alam ko na rin na pagpapalain ka ng Diyos kasi mabait ka na ate. Nambola pa. O siya, sige na, susubukan ko. The best ka talaga, Ate Colette. I love you. I love you too. Ay nga pala, maliligo na ako kasi sobrang lagkit ko na. Ang init-init pala dito sa syudad. Pero sigurado ako na masasanay din ako dito. O sige, basta i-update mo na lang ako ha. Sureness! Sige na, bababa ko na to. Ingat ka dyan. Mwah! Aaminin ko po na noong mga panahon na yon ay nahirapan akong makarelate kay Giselle. Kasi dito sa probinsya ay simple lang ang buhay namin. Walang masyadong luho at hindi din maporma ang mga tao dito. Siguro nga ay ganyan talaga kapag galing ka sa probinsya at bigla kang pumunta sa syudad. Malaki ang magiging pagkakaiba. Kunwari, yung mga anak na mga mayayamang negosyante malamang sa syudad din nag-aaral. Kaya naman hindi maiwasan ni Giselle na mainggit sa kanila. Pero lagi ko pa ring pinapaalala sa kanya na hindi niya dapat pagtuunan ng pansin ang mga bagay na wala naman siya. Sinasabi ko sa kanya na imbis na mainggit ay gawin niya na lamang na inspirasyon ang mga kaklase niyang mayaman para mas lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Kahit na paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya yon, may mga panahon pa rin na hindi ko talaga siya kayang tanggihan. Kaya nagsimula na rin akong dagdagan yung allowance ni Giselle tulad ng pinangako ko sa kanya noong nagkausap kami. Kapatid ko pa rin siya at ayoko siyang makita na malungkot.
Masaya din ako kasi nakita ko sa Facebook niya na marami na siyang kaibigan sa eskwelahan. At palagi ko ding sinasabi sa kanya na okay lang na makipagbarkada basta wag niyang kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang mag-focus sa pag-aaral. Mukhang tinanggap ni Giselle ang mga payo ko kasi parati naman niyang ibinabalita sa akin na mataas sa mga grades niya sa mga schoolwork niya. Pero papadudot habang dahan-dahan kong binabayaran ang mga utang ko. Tumawag si Giselle at may mga sinabi siya na lalong nagdagdag sa bigat ng mga iniisip ko, papadudot. Oh, Giselle, buti naman at napatawag ka. Kumusta ka na dyan? Ayos lang ako, ate. Pero mahihilingin sana ako sa'yo eh. Bakit? May problema ka ba? Wala naman. Pero Ano ba kasi yun? Ano, kulang pa ba yung allowance na binigay ko sa'yo? hindi. Wala ka na ba makain dyan? Hindi yun. Wala akong problema sa pagkain. Eh ano? Tungkol ba to sa upa? Sinisingil ka na ba dyan? Huwag ka mag-alala kasi papakiusapan ko pa yung mga kamag-anak natin na sa makalawa ko na lang sila babayaran. Hindi, walang naniningil sa akin, okay? So ano? Puhulaan ko pa ba kung anong nasa isip mo? Magsalita ka na kasi. Naku Giselle, pag hindi ka pa nagsalita, ibababa ko na talaga to. Kailangan ko ng bagong laptop. Ano? Sandali lang. Ba't biglaan naman yata to? Wala akong magagawa. Required kasi sa school eh. Hindi ba pwede na gamitin mo na lang yung cellphone mo? Ang mahal-mahal kaya niyan. Hindi uubra to. Kailangan ko kasi ng malaking screen eh para dun sa presentation na gagawin namin ng mga kaklase ko. Giselle naman, alam mo naman na ang dami ng gastusin, di ba? Sigurado naman ako na may internet cafe dyan. Doon ka na lang kaya pumunta. O di kaya, manghiram ka na lang dyan sa mga kaklase mo. Ang baho-baho ng mga headphones sa internet cafe eh. Tapos ang dami pang bata na naglalaro dun. E di manghiram ka na lang sa mga kaklase mo. Di ba sabi mo mga mayayaman yung mga yun? Sigurado ako na pahihiramin ka nila. Seryoso ka ba talaga ate? Nakakahiya kaya manghiram. May laptop silang lahat at ako na lang ata itong napag-iwanan eh. Ay, magkano ba kasi ang laptop na gusto mo? Mga nasa 20 to 30,000. 20,000? Giselle naman! Sige na naman oh. Wala pang second hand na laptop? Yun na lang kaya ang bilhin natin. Ayoko ng second hand. Madaling masira yun eh. Giselle, ewan ko, hindi ko alam. Basta gawin mo na lang ng paraan yan, ha? Kaya mo na yan. Pambihira. Ba't mo pa kasi ako pinag-aral dito sa syudad kung hindi mo naman pala kayang tustusan yung mga pangangailangan ko? Hindi pangangailangan yan, Giselle. Ang tawag dyan, luho. Anong luho? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na required yung laptop sa klase namin? Huwag mo kung pinaglololo ko. Alam ko naiinggit ka lang sa mga mayayaman mong kaklase kaya ka nagkakaganyan. Naiinggit? Ay, palibasa, wala kang alam kasi sa probinsya ka lumaki. Subukan mo kayang pumunta dito sa syudad. Baka sakaling maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Giselle, yung bunganga mo ha? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. At bakit? Totoo naman ah. Alam mo kung anong problema mo? Masyado kang ambisyosa. Pwede mo naman sana akong pag-aralin dyan sa probinsya, pero hindi mo ginawa. Dito mo ako pinag-aral sa syudad, kapos ka naman pala sa pera. Nagkakaganito ka na porket hindi lang kita napagbigyan sa kagustuhan mo na magkaroon ng bagong laptop? Hindi. Nagkakaganito ako kasi mas mahirap pa tayo sa daga. Buisit na buhay ito. Kung ako sa'yo, titigilan ko na yung kaka-Facebook mo. Para hindi ka na naiinggit tuwing nakikita mong may bagong gamit yung mga classmate mo. Walang kwenta yung suggestion mo kasi araw-araw ko sila nakikita sa classroom na may mga bagong gamit. E di lumabas din ang totoo. Na hindi mo kailangan ng bagong laptop at totoong naiinggit ka lang. Alisin mo na nga yung inggit sa katawan mo. Hindi nakakaganda yan, sinasabi ko sa'yo. Sige na nga, bumili na lang tayo ng second-hand na laptop. Wisit. Pero kailangan ko na yun this week kaya please lang. Magkano ba abutin yung second-hand na laptop? Nasa 10 to 15,000. Ano? Akala ko nasa 4,000 lang yan na. 4,000? Ate,
Ate, laptop yung pinag-uusapan natin dito. Hindi mo murahin na cellphone. Naku Giselle, tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong 10,000. Sandali lang. Ang mahal-mahal ang binabayad ko sa school mo, ha? Wala man lang ba kayong computer sa school nyo? Doon ka na lang kaya sa school nyo mag-computer. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Visit. Hello, Giselle? Giselle! Papa Dudut, sobra po akong nasaktan sa mga sinabi ni Giselle sa tawag na yon. Talaga pong ipinamukha niya sa akin na salat kami sa buhay at parang hindi pa sapat ang lahat ng sakripisyo ko para matulungan siyang makapag-aral sa isang magandang eskwelahan. Hindi ko po maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Noong nasa probinsya pa siya, aaminin ko na may maarte na siya. Pero eto po talaga yung first time na binastos niya ako ng ganon. Kaya sobra po talaga akong nadismaya noong nagsimula siyang magsalita ng ganon sa akin. Dumaan po ang mga linggo at palagi kong pinapaalala kay Giselle na hindi siya maghihirap habang buhay basta magsumikap lamang siya. Ibinuhos ko na siguro ang lahat ng magagandang salita para mapagaan ang kalooban niya. Sinabi ko pa nga sa kanya na kapag nakapagtapos siya ng college ay mabibili niya ang lahat ng gadgets at gamit na gusto niya. Pero parang hindi yata tumalab ang mga sinabi ko. Kasi karamihan sa mga mensahe ko sa kanya sa Facebook ay seen lang. Naaawa ako sa kanya pero sa totoo lang ay naiirita na rin ako. Kung tutuusin ay dapat magpasalamat siya na nakakapag-aral pa siya sa magandang eskwelahan kahit na hindi naman ganong kalaki ang kinikita ko. Hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay namin. At kung hindi dahil sa mga sakripisyo ko ay siguradong matutulad din siya sa akin na hindi nakapagtapos. Pero hindi ako pumayag na mangyari yon. Gumawa talaga ako ng paraan para mapaganda ang buhay niya. Pero bakit ganon? Bakit parang pinamumukha niya pa sa akin na kasalanan ko na hindi ko maibigay sa kanya ang lahat? Nang mga panahon na yon ay ipinagdarasal ko talaga sa Diyos na sana'y magpakita man lang siya ng kaunting appreciation sa lahat ng mga ginagawa ko para sa kanya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang patuloy ko pong sinisini Giselle ang mga chat ko sa kanya, ay patuloy ko pa rin ginagawa ang mga responsibilidad ko bilang ate niya. Nagpapadala pa rin ako ng allowance at ng pang-tuition fee niya. Pero ang nakakapanlumo ay simpleng thank you lang po ang natatanggap ko at hindi na siya masyadong nagchat-chat sa akin. Hindi na rin siya tumatawag at tuwing tinatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Sobra akong nag-worry para sa kapatid ko, Papa Dudut. Ang masakit pa niyan, nasa probinsya po ako at 4 na oras ang layo ng lugar namin sa syudad. Kaya mas lalo akong nababahala. Tuwing tinatanong ko siya kung kumusta na nga ba siya at ang pag-aaral, ang sagot niya lamang ay simpleng okay lang. Hindi na katulad ng dati na detalyado niyang kinukwento ang lahat ng nangyayari sa kanya. Lumipas po ang ilang linggo at may nangyari pong hindi ko po talaga inaasahan. Natanggal po ako sa trabaho ko sa laundry shop dahil napagbintangan ako ng isang customer na ninakaw ko daw ang pera na nakalagay sa jacket na pinalabhan niya. Kahit na hindi ko naman po talaga ninakaw o kinuha yung pera. At ang mas masakit pa po ay pinanigan ng boss ko yung customer. Kaya nawalan po ako ng trabaho. Sobra po akong nabigla at nalungkot ng mga panahong yon dahil bukod sa mga utang ko, sigurado kong hindi magtatagal yung perang naipon ko. Kaya naisip ko na siguro mas mabuti kung sa syudad na lamang ako magtrabaho dahil di hamak na mas mataas ang sahod doon. At sumang-ayon naman ang mga magulang ko sa plano ko. Makalipas ang ilang araw ay nag-decide po akong pumunta sa boarding house ni Giselle. Hindi na po ako nag-chat o tumawag para sabihin na pupunta ako. Kasi ako rin naman po ang nagbabayad sa boarding house niya. Aaminin ko po na medyo umira lang pride ko dahil bihira na siyang mag-chat sa akin. Kaya hindi ko na rin po sinabi sa kanya na pupunta ako, Papa Dudut.
Traffic ulit? Oy, ba't parang nakakita ka ng multo? Ba't nandito ka? Ba't di ka man lang nag-chat sa akin na darating ka pala? Eh ang tanong, magre-reply ka kaya? Akala mo ba na hindi ako nanlulumo, na hindi mo na ako masyadong chinachat o tinatawagan, ha? Sorry na, busy lang ako sa school, yun lang yun. Ay nako, tigilan mo nga ako, Giselle. Alam ko nagtatampo ka pa rin sa akin kasi hindi kita napagbigyan sa laptop na gusto mong bilhin nung nakaraan. Ano ka ba? Wala na yun. Talaga lang ha? O ano, hindi mo ba ako papapasukin sa kwarto mo? Pumasok ka. Ate, yung tanong ko hindi mo pa sinasagot. Anong ginagawa mo dito? Sinibak ako sa trabaho. Paano nangyari yun? Pinagbintangan ako ng isang customer na ninakaw ko daw yung pera sa jacket na pinalaban niya. Tapos tong boss ko, hindi man lang ako pinaniwalaan na wala talaga akong kinalaman sa pagkawala ng pera ng customer na yun. Ano? Pero ang tagal mo nang nagtatrabaho sa laundry shop na yun ah. Aba, hindi pwede yan. Manindigan ka naman. Sa totoo lang, ayoko na ng gulo. At isa pa, mas mainam na rin siguro kung dito na ako sa syudad maghahanap ng trabaho. Kasi di hamak na mas malaki yung kikitain ko dito. At para mabantayan na rin kita. Naku, hindi na kailangan. Bumalik ka na lang sa probinsya. Mas kailangan ka ni na mama at papa doon. Hoy Giselle, baka nakakalimutan mo na ako yung nagbabayad ng upa mo dito. Kaya may karapatan ako na manatili dito kung kailan ko gusto. Pero ate... Ay hindi! Alam ko na gusto mo masolo tong kwarto na to kasi naiinggit ka sa mga mayayaman mong kaklase na may sariling kwarto. Pero wala kang choice. Kasi kailangan ko makahanap agad ng trabaho dito sa syudad para matustusan ko yung mga pangangailangan mo. Sige na nga. Siya nga pala, yung pag-aaral mo, kumusta naman? Okay lang, ganun pa rin. Boring. Anong ibig mong sabihin na boring, ha? Ate naman, ang kulit mo rin eh. Kakarating mo pa lang dito pero ang dami mo ng tanong. Hindi pa nga ako nakaka-move on na bigla-bigla ka na lang sumusulpot dito. Giselle, umamin ka nga sa akin. May boyfriend ka na ba? Kaya ka ba nagkakaganito kasi mas inuuna mo na yung pagkakaroon ng jowa kaysa sa pag-aaral mo, ha? Wala akong boyfriend, ano ba? Pwede siguraduhin mo lang. Kasi kapag nalaman ko na may boyfriend ka, makakatikim ka na talaga sa akin. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala, di ba? Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Nga pala, may dala akong banig para solo mo pa rin yung kama. Dito na ako sa baba matutulog. Tapos, ilalagay ko na itong mga damit ko sa drawer mo, ha? Ano ba tong drawer mo? Ba't ang hirap buksan? Ate, sandali lang. Ayan. Sandali lang. Ano to? Wala, libro ko lang yan sa school. Ba't talagang gagawin mo pa akong tanga? Laptop to eh. Saan mo nakuha yung pambayad dito, ha? Bakit ka may laptop? Kailan mo pa nabali to? Galing yan sa perang pinapadala mo sa akin, sa allowance ko. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Eh mukhang mamahalin to ah. Oo na, sige na, aaminin ko na. Inutang ko sa online yung laptop na yan. Napakatunta mo talaga. Lubog na nga ako sa utang tapos dadagdagan mo pa? Kung tutuusin, pera ko rin naman ang ginagamit mo pambayad dyan eh. Hindi ka pa talaga nag-iisip, ha? Ate, kumalma ka nga. Napakinabangan ko din naman yan ah. Kung hindi dahil sa laptop na yan, malamang marami na akong subjects na nabagsak. Sige Giselle, pagbibigyan kita. Babayaran ko tong laptop mo. Pero huli na to ah. Huling-huli na. Sobrang sakit po at nakakapanlumo na nagawa kong paglihiman ng sarili kong kapatid. Alam ko po na may mga pagkakataon na naiinggit siya sa mga tao na mas maganda ang kalagayan sa buhay. Pero hindi ko inisip na darating siya sa punto na mangungutang siya para lamang makakuha ng mga bagay na gusto niya. Sobra po ako na-disappoint. At mabuti na lamang po at magkasama na kami ngayon sa boarding house para kahit papaano ay mabantayan ko siya. Sinubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa syudad, Papa Dudut, pero karamihan po ng mga trabahong mataas ang sahod ay naghahanap ng college graduate o kaya naman ay college level. Pero dahil sa pagpupursige ko ay nakakita rin ako ng trabaho sa isang local na department store kung saan ang kailangan lang ay high school graduate. Sinabi po ng manager na pwede na akong magsimula sa susunod na linggo. Ibig sabihin noon ay meron pa akong isang linggo na walang ginagawa sa boarding house bago ako magsimula sa trabaho.
At tungkol naman po kay Giselle ay unti-unti po ako nagtataka kasi napapansin ko na parang wala siyang pakialam. Panay kasi ang pindot niya ng snooze tuwing kailangan na niyang bumangon para pumasok sa eskwela. Doon po ako nagsimulang mag-alala na baka nagka-cutting class na naman siya tulad ng ginagawa niya noong nasa high school pa siya. Kinompronta ko po si Giselle tungkol dito at ang sabi niya sa akin ay wala daw akong dapat na ipag-alala kasi kahit may mga pagkakataon na nalilate siya sa klase, pasado pa naman daw yung mga subjects niya. Aaminin ko na kahit na gano'n ay sobrang disappointed pa rin ako sa kanya. Pero medyo gumaan din naman ang pakiramdam ko lalo na noong sinabi niya sa akin na wala siyang bagsak na mga subjects. Sobra pong nakakapanibago na nakatunganga lamang ako sa boarding house kasi hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. Pero siguro mas mabuti na rin po ito kasi parang naka-leave ako ng 1 linggo bago ko simulan ang trabaho ko sa department store kung saan ako natanggap. Isang gabi habang nararamdaman ko yung inip sa boarding house, naisipan kong mag-ayos at linisin ng maigi yung kwarto namin ni Giselle. Gusto ko sanang gawing productive ang oras ko kaya sinimulan ko ang paglilinis habang nasa dirty kitchen si Giselle. Pero hindi ko talaga ine-expect na sa mismong araw na yon, madidiskubre ko ang isang bagay na matagal nang itinagong sikreto sa akin ng sarili kong kapatid, Papa Dudut. Ate, magsasaing lang ako dun sa kusina ha. Sige, Dadalian ko na lang yung pagsasaing kasi hindi pa nakakauwi yung ibang boarders. Sigurado ako na magsisiksika na naman ang mga yun sa kusina mamaya. mabuti pa nga. Sige na, bilisan mo na yung pagsaing para makakain na tayo. Sige, tawagin na lang kita pagluto na yung kanin para makakain na tayo. Ay, nga pala, saan mo gusto kumain? Dito o sa sala? Kahit saan, ikaw bahala. O sige, tawagin na lang kita mamaya. Maiwan na muna kita dyan. Isasara ko na tong pinto ha. Bagot na ako sa kwarto na to. Ay, makapaglinis na nga lang. Kahit kailan ka talaga, Giselle. Kababae mong tao pero ang kalat-kalat mo. Ay, pambihira naman oo. Saan ko ba sisimulan to? Dito na lang siguro sa ilalim ng kama. Mukhang maalikabok na eh. Ano ba yan? Ang dumi? Sandali lang. Bakit may kahon dito? Mabukusan nga. Nga pala, Ano nakalimutan kong itanong sa'yo. Ba't hawak mo yan ha? Magpaliwanag ka. Ba't ang daming gadgets sa kahon na to, ha? Saan galing to mga to? Pinahiram lang sa akin yung mga yan. Isusuli ko rin. Magsasalita ka o magwawala ako dito sa boarding house. Huwag mo akong susubukan. Sumagot ka. Maniwala ka naman sa akin oh. Pinahiram lang sa akin yung mga yan. Talaga ba? Tingnan mo nga ang laman ng kahon na to. May cellphone, MP3 player, tablet at digicam. Giselle, magsalita ka. Kung hindi iahampas ko ang lahat ng to sa pagmumukha mo. Isa! Oo na, hindi sa akin yan. Anong ibig mong sabihin, ha? Ninakaw ko yan sa mga kaklase ko. Ninakaw ko yan sa kanila kasi nanunuot sa buto yung inggit ko sa kanila. Hayop ka! Ginawa ko lahat para sa'yo. Nalugmok ako sa utang at nagpakahirap ako sa trabaho para lang matustusan yung pag-aaral mo. Tapos pag nanakawan mo lang pala yung mga classmates mo, ha? Bakit ate? Masisisi mo ba ako? Kung tutuusin, kasalanan mo rin to kasi pinag-enroll mo ako sa mamahalin na eskwelahan. Napaka-inggitera mo! Tapos ngayon, kasalanan ko pa, ha? Ang babaw mo, Giselle! Ang babaw mo! Mababaw na ako, mababaw. Pero sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan na hindi ako nakakasabay sa mga kaklase ko? Tuwing nakikita ko sila, pakiramdam ko para akong sinumpa ng Diyos kasi pinanganak tayo na mas mahirap pa sa daga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Anong klaseng pangangatwiran yan, ha? Tatapusin na natin tong kalokohan na to. Bukas na bukas, pupunta tayo sa school mo. Tapos isusoli mo yung mga ninakaw mo sa mga classmate mo at hihingi ka ng tawad sa kanila. Sorry pero hindi ko na magagawa yun. Pinaninindigan mo ba talaga yung pagiging magnanakaw mo, ha? Hindi ko na masusoli sa kanila yan kasi hindi na ako pumapasok.
Anong sinabi mo? Simula nung naging malaking issue na sa school yung pagkawala ng mga gamit ng kaklase ko, natakot na ako, kaya hindi na ako pumasok ng school. Ate, ulit naman na sinira mo yung pangarap ko sa'yo. Sa mga borders, naririnig nila tayo. Nahihiya ka sa mga boarders? Pero sa akin hindi ka na nahihiya. Sinayang mo lahat ng pagod ko. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng paghihirap ko. Sinayang mo yun dahil napaka-materialistic mo. Sakim ka, ganid! I'm sorry, patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin, promise. Talagang hindi mo na uulitin. Kasi hindi na kita pag-aaralin. Alam kong nagkamali ako, pero kailangan mo ba talaga akong parusahan ng ganito? Ang kapal na mukha mo para magpa-victim. Kung may biktima man sa ating dalawa, ako yun. Napakalaking kahihiyan nitong ginawa mo, Giselle. Ate, luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Patawarin mo lang ako, parang awa mo na. Ayoko na, Giselle. Sagad na yung pasensya ko sa'yo. Isusoli mo to mga ninakaw mo, pero itong tatandaan mo. Simula sa araw na to, wala ka na maaasahan na kahit anumang tulong galing sa akin. Sobrang sakit po sa puso ko nung nalaman ko na pinagnakawan na pala ni Giselle ang mga kaklase niya. Talaga pong nahiya ako sa ginawa ng kapatid ko at sa mga oras na yon ay parang ayaw ko na talagang humarap sa ibang tao. Pero alam ko na kailangan ko pa rin gawin kung ano ang tama. Kaya kinabukasan ay nagpunta ako sa school ni Giselle at ibinigay ko sa dean ng eskwelahan na yon ang mga gamit na ninakaw ni Giselle. At ipinapasok na rin ng dean sa opisina niya ang mga estudyante na nawala ng gamit. Ako na rin po ang nagsorry sa lahat ng mga pinagnakawan ni Giselle. Habang ginagawa ko po yun ay ramdam na ramdam ko yung galit at disappointment ng mga kaklase niya. At parang gusto ko na lamang po na lamunin ako ng lupa ng mga panahon na yon. Kung tutuusin, mga anak ng mayayaman ang mga pinagnakawan ni Giselle. At kayang-kaya nilang sampahan ng kaso si Giselle. Pero sa kabutihang palad ay hindi nila ginawa yon. Pagbalik ko sa boarding house, talagang hindi ko na napigilan ang galit ko kay Giselle. Kaya pinalayas ko siya sa boarding house. Sa sobrang sakit at hiya na naramdaman ko ng mga panahon na yon ay wala na akong pakialam kung saan siya mapunta. Basta mawala lang siya sa harapan ko. Nung huli kong nakita si Giselle ay umiiyak siya papalabas ng boarding house habang dala-dala ang bag niya. At sa ngayon po ay maayos pa rin ang trabaho ko sa department store at nandito pa rin ako sa boarding house nakatira. Si Giselle naman ay hindi ko na siya masyadong nakakausap. Pero nakikita ko pa rin siya sa Facebook newsfeed ko at napag-alaman ko na nagtatrabaho siya ngayon sa isang bakery at may boyfriend na rin siya. Sa totoo lang, hindi ko po siya kayang patawarin. Matagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap at ang pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ngayon ay ang makapagpadala ng pera sa mga magulang ko. Laking pasalamat ko rin dahil unti-unti ko nang nababayaran ng buo ang mga utang ko. Sa naranasan kong ito ay natutunan ko po na hindi masama ang magbigay ng tulong. Pero kapag inaabuso na ay kailangan mo nang putulin ang tulong na ibinibigay mo dahil sa halip na makatulong ay mas lalo lamang itong makakasama. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Kulit. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Flora at matagal na po akong taga-subaybay ng Barangay LS. Hindi ko po talaga pinapalampas ang bawat kwento tuwing alas 12 ng tanghali. At dahil po matagal na akong nakikinig at nakasuporta sa Barangay LS ay napagpasyahan ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Sana po ay tanggapin at mapili ninyo ang sulat kong ito, Papa Dudut. Isa po akong simpleng babae na nagtatrabaho bilang servidora sa isang maliit na kainan dito sa Pangasinan. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Pero sa awa ng Diyos, kahit papaano ay may naipundar naman na maliit at simple na bahay yung mga magulang ko.
At noong makapagtapos ako ng high school ay napilitan ako magtrabaho para matulungan ng mama at papa ko. Ako po kasi ang nag-iisang anak nila kaya't malaki ang pressure na nararamdaman ko para masuportahan sila, Papa Dudut. Hindi na po nagtatrabaho ang mga magulang ko dahil pareho na silang matanda at hindi ko po kayang makita silang nahihirapan. Kaya't ako na po ang nagsusumikap para sa amin. Bagamat maliit lang ang sahod ko, sa awa ng Diyos ay nakakaraos pa naman kami. Basta makita ko lang sina mama at papa ko na nasa maayos na kalagayan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw, ay wala na po akong mahihiling pa. Sa trabaho ko po bilang selbidora ay normal lang naman po ang takbo ng buhay ko. Paminsan-minsan ay nag-overtime pa nga ako para mas makaluwag ako. At sa kaka-overtime ko sa kainan na pinagtatrabahuhan ko ay doon ko nakilala si Kyle. Si Kyle ay isang construction worker na nagtatrabaho malapit sa kainan kung saan ako naninilbihan. Matagal na po akong nililigawan at kinukulit ni Kyle. Pero Papa Dudut, ayaw ko po talaga siyang sagutin kasi sa tingin ko ay sayang lang ang oras sa love life na yan. At mas gusto ko pong ituon ang buong atensyon ko sa trabaho at sa pangangalaga ng aking mga magulang. Ngunit ilang buwan din po akong kinulit ni Kyle na sagutin ko siya. Hanggang sa isang gabi ay hindi ko na nga po nakayanan at nakulitan na po talaga ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko ng mga panahon na yon, kung sasagutin ko siya, sigurado akong hihiwalayan din ako nito. Kasi mukha po siyang babaero. At kung sakali mang mangyari yon, at least ay hindi na niya ako kukulitin kahit kailan. At sigurado naman po ako sa sarili ko na kung sakaling maghiwalay kami ni Kyle ay hindi ako masasaktan kasi wala po akong nararamdaman na pagmamahal para sa kanya. Amoy pawis po siya, Papa Dudut, at tuwing gabi madalas siyang makipag-inuman sa kanto kasama ang mga kasamahan niya sa construction. At isa pa ay gwapong-gwapo din siya sa sarili niya. Ngunit dahil maliit lang po ang lugar namin, kahit na anong gawin kong pag-iwas sa kanya ay talagang palaging magkukrus ang landas naming dalawa ni Kyle, Papa Dudut. Laura, my babes! Sabi ko na nga ba, dito lang kita mahanap eh. Diyos ko, Kyle. Nakainom ka na naman, no? Gabing-gabi na, oh. Umuwi ka na nga sa inyo. Alis na, Layasyo. Doon ka na nga. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Bulag ka ba? Malamang ako ang napagutusan na magsara nitong kainan. Eto naman, ang sungit-sungit mo talaga sa akin. Halika nga muna dito. Wag na wag kang lalapit sa akin. Sigurado ako na amoy alak at pawis ka na naman. Ang arte mo naman, my babes. Tigilan mo na nga yung kakatawag sa akin ng my babes, kadiri. Grabe ka naman sa akin. Pero alam mo, kahit masungit ka, ang ganda mo pa rin. Tapos na ako dito, uuwi na ako. Diyan ka na nga. Uy, sandali lang. Ano? May papakiusap sana ako sa'yo eh. Laura, alam mo naman na matagal na akong may gusto sa'yo, di ba? At alam mo naman na matagal na rin kitang nililigawan. Kaya parang awa mo no. Sagutin mo na ako. Ay nako, itulog mo na lang yan. Sigurado akong lasing ka lang. Uy, hindi ah. Kaya nga ako uminom eh. Para magkaroon ako ng lakas ng loob para sabihin ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Ibang klase ka rin ano? Ginawa mo pa talaga akong dahilan. Eh gabi-gabi ka namang umiinom. Paano mo alam? Pinagmamasdan mo ako?
Aminin mo na, may gusto ka rin sa akin, oh. Ang kapal ang mukha mo. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Palagi kaya kitang nakikita sa kanto, nakikipag-inuman sa mga kasamahan mo sa construction tuwing naglalakad ako pa uwi. Basta. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako sinasagot. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba mo sa adobo, sinigang at piniritong isda? Ha? Ano? Lahat ng yun, natikman ko na. Ikaw na lang ang hindi. Napakabastos mo naman! My babes, ang sakit na. Pero di bale, titiisin ko lahat ng sakit. Basta sagutin mo lang ako. May pick-up line din ako para sa'yo. Eto, makinig ka. Alam mo bang hindi tayo tao? Hindi tayo pagkain? Hindi rin tayo lugar? Sabi ko na nga ba eh. May gusto ka rin sa akin. Narinig ko na yan. Bakit? Kasi bagay tayo? Mali. Kasi hayop ka. GGSS ka rin ano? Aray, mas masakit pa ata yun kesa sa sampal mo. At saka, ano yung GGSS? Gwapong-gwapo sa sarili. Ha? Tabi nga dyan, uuwi na ako. Oh, ayan. Kyle, ano ba? Tumayo ka nga dyan, nakakahiya. Baka mamaya may makakita pa sa'yo. Sagutin mo na ako. Parang awa mo na. Ang sakit-sakit na ng tuhod ko. Oo, sige na. Tumayo ka na dyan. Ano? Oo na, sinasagot na kita. Sa wakas! Thank you! Thank you! Payakap nga! Hoy! Bago mo ko yakapin, maligo ka muna. Sa amoy mong yan, hindi niya yata tatalab yung sabon sa'yo. Subukan mo kayang gumamit ng laundry detergent. Baka sakaling gumana pa. Wala akong pakialam. Kahit buong magdamag mo pa akong tarayan. Basta, masaya ako na sinagot mo na rin ako sa wakas. Bumalik ka na nga dun sa mga kainuman mo. Uuwi na ako kasi sigurado akong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Basta, aabangan kita dito bukas ng gabi ha. Hay nako, para may pakinabang ka, dito ka na rin kumain bukas para may benta kami. Makakaasa ka, my babes. Utang na loob, tigilan mo na nga yung kakatawag sa akin ng my babes. Napaka-jejemon mo. O sige, mahal na lang. Bahala ka dyan, goodbye. I love you, mahal! Hay nako Papa Dudut, hindi ko na natiis yung kakulitan ni Kyle at dumating na rin ang araw na sinagot ko na siya. Ang totoo niya, nakala ko ay hindi siya seryoso sa akin pero nagkamali ako kasi araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. At in fairness na lang din sa kanya kasi simula nung sinagot ko siya ay araw-araw na siyang naliligo at hindi na siya amoy pawis. Araw-araw na din niya akong dinadalaw sa kainan na pinagtatrabahuhan ko. Nakakahiya mang aminin pero lumipas sa mga buwan at nararamdaman ko na nahuhulog na rin ang loob ko kay Kyle. Oo, nung unay naiingayan at naalibat-baran ako sa kanya. Pero noong naging kami na ay mas nakita ko ang seryoso at determinado niyang side. Kahit yung mga katrabaho ko sa kainan ay nagulat din daw sa pagbabago ni Kyle kasi hindi na rin siya ganong kadalas makipag-inuman sa mga kasamahan niya sa construction. At tuwing sumasahod siya, Papa Dudut, binibigyan niya ako ng kung ano-anong regalo. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko noon na mukhang mahihirapan talaga akong makipaghiwalay kay Kyle kasi napamahal na rin ako sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi mapapamahal sa isang lalaki na gagawin ang lahat para lamang mapasaya ka, hindi ba? At mukhang nahusgahan ko rin si Kyle kasi hindi naman pala siya babaero. Hindi siya nagkulang na ipakita sa akin na ako lang ang nag-iisang babae sa buhay niya. At habang tumatagal kami ni Kyle ay mas lalo akong nai-inspire at nagkakagana na sipagan yung trabaho ko sa kainan. At makalipas nga ang ilang buwan, Papa Dudut, na pagdesisyonan ni Kyle, nasa isang mamahaling restaurant kami mag-first date. Tandang-tanda ko pa noon na sinabi ko sa kanya na sa tabi-tabi na lang kami kumain. Pero siya ang nagpumilit kasi gusto raw niyang maging espesyal ang first date namin at sagot niya na daw yung babayaran namin.
Kaya mas lalo lang talaga ako na in love sa kanya. Hindi nga babaero si Kyle, Papa Dudut, pero noong mismong gabing yon, may natuklasan ako sa pag-uugali ni Kyle na hindi ko alam kung matatanggap ko. Mahal, salamat talaga at dito mo ko dinala ha. Pero ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ang mahal-mahal kaya dito. Sigurado ka bang kaya mong bayaran yung mga in-order natin? Oo, huwag kang mag-alala. May dala naman akong pera. Pinag-ipunan ko talaga tong first date natin. Uy, ba't mukhang naiinis ka? May nagawa ba ako masama? Wala. Nabibwisit lang kasi ako sa waiter na kumuha ng order natin. Ha? Bakit naman? Lalamya-lamya kasi. Parang bading. Hoy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. At bakit? Totoo naman ah. At isa pa, 15 minutes na tayong naghihintay sa in-order nating pagkain. Siguro kung hindi bading yung waiter natin kanina, malamang kanina pa nakarating dito yung pagkain natin. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ba't mo pinagdidiskitahan yung waiter? Ang dami mo kayong in-order kanina, kaya malamang matatagalan talaga sila. Ay, umalis na lang kaya tayo dito. Maghanap na lang tayo ng ibang restaurant. Tumigil ka nga. Sigurado akong niluluto na yung in-order natin. Maghintay ka na lang dyan. Kung alam ko lang na ganito yung magiging kahihinatnan ng lahat ng to, sana hindi na lang tayo dito nagpunta. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Ngayon lang kita nakitang ganito kagalit. Umamin ka nga. Ano ba talaga ang problema, ha? Wala. Sige na, sabihin mo sa akin. Kasi kung kikimkimin mo yan, mas lalo ka lang magagalit. Sinabi na nga wala eh. Kung hindi mo ako kakausapin na maayos, aalis na lang ako. Ipa-take out mo na lang yung mga in-order nating pagkain. Mahal, sandali lang. Wag, umupo ka muna. Sige na, sasabihin ko na sa'yo. Magsalita ka na kasi para hindi ka na nagagalit ng ganyan. Oo na. Ay, galit ako sa mga bakla. Nandidiri ako sa kanila. Diyos ko naman, Kyle. Ba't ka naman magagalit sa kanila? Wala naman silang ginagawang masama sa'yo. At isa pa, mga tao lang din sila katulad natin. Mali. Nandidiri ako tuwing nakakakita ako ng mga katulad nila. Wala na silang ibang ginawa sa lipunan kung hindi ang magkalat. Umayos ka nga. Napaka mapanghusga mo naman. Eh bakit? Totoo naman ah. Nababad trip ako tuwing naririnig ko sila na nagsasalita. Nasisira ang araw ko tuwing tumatawa sila. Ayoko silang nakikita sa paligid. Alam mo, sobra ako nanghihinayang. Nangihinayang ka saan? Diyan! Diyan sa mga sinasabi mo. Oo, aaminin ko na nahulog na ang loob ko sa'yo. At kaya ako nasasaktan ng ganito kasi nagmumukha kang tao na ayaw kong mahalin. Ba't ba kamping-kampi ka sa mga bakla na yan ha? Sabihin mo nga sa akin, babae ka ba talaga? Baka bakla ka rin ha? Sumusobra ka na ha? Napakabastos mo. Nagkamali yata ako na sumama pa ako sa'yo. Aalis na ako. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Flora, mahal! Sandali lang! Ano? Halika na, bumalik na tayo sa loob. Bumalik ka doon at kumain ka mag-isa mo? Nawala na ako ng gana. Sorry na talaga. Hindi ko sinasadya yung sinabi ko sa'yo. Nagbibiro lang naman kasi ako eh. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Kyle. Yung galit at pagkamuhi mo sa mga bakla, yan mismo ang sisira sa'yo. Pasensya ka na talaga. Ewan ko ba, bata pa lang kasi ako. Nandidiri at naiinis na kasi ako sa kanila. Pwes hindi ka na bata. Alam mo na ang mali at tama. Matuto kang kontrolin yung mga emosyon mo. Lalong-lalo na kung wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Oo na. Halika na, bumalik na tayo sa loob. Ipangako mo muna sa akin na magbabago ka na. Ha? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo susubukan magbago, hihiwalayan kita. Oo, sige na. Susubukan ko para sa'yo. Huwag mong gawin to para sa akin. Gawin mo to para sa sarili mo. Oo na, pangako yan. Promise. Halika na. Sobra akong nagulat ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko nga akalain na ang jowa ko na akala ko'y mabait at seryoso ay may matinding galit pala sa mga bakla o yung tinatawag nila na homophobic.
Ang mga katulad ni Kyle ang dahilan kung bakit marami sa mga kababayan natin sa LGBTQ+ community ang nahihirapang magpakatotoo sa sarili nila. Marami sa atin ang lumaki na may mga maling paniniwala at stereotypes na ipinapasok sa ating isipan. Kaya't nagiging mahirap para sa iba na tanggapin at yakapin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Lalo na sa usaping sexual na oryentasyon. Alam ko, Papa Dudut, dahil may pinsan ako na bakla na palaging kinakawawa ng papa niya. Kahit matalino at mabait ang pinsan ko na yon ay hindi ito nakita ng tatay niya. Kaya madalas siyang umiiyak at lumalapit sa akin kapag siya ay pinagmamalupitan ng tito ko. Awang-awa ako sa pinsan ko na yon kasi hindi lang siya sa bahay nakakaranas, Papa Dudut, ng diskriminasyon, kundi pati na rin sa eskwelahan. Papa Dudut, madalas siyang tinutokso at binubuli ng mga kaklase niya kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Kaya nung malaman ko na homophobic ang jowa ko ay talagang nagulat ako at nahirapan akong tanggapin ito. Pero Papa Dudut, noong gabing yon ay nangako naman si Kyle na susubukan niyang magbago. At pinanghawakan ko ang sinabi niyang yon. Kasi sa kabila ng mga pagkukulang niya, mabait naman talaga si Kyle sa akin. Hindi siya perfect, pero isa siyang mabait, maasikaso at mapagmahal na jowa. Dahil dito ay pinagpatuloy namin ang relasyon namin at sa mga sumunod na araw, umaasa akong unti-unti ay mababago ni Kyle ang kanyang pananaw. Lalong-lalo na pagdating sa mga bakla. At noong mga panahong yun ay naisip ko na siguro kung ako ang magiging gabay at kung magiging matyaga ako sa pag-iintindi sa kanya, baka balang araw ay mawala rin ang galit ni Kyle sa mga bakla at matutunan niyang tanggapin na lahat ng tao ay magkakaiba, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang 1 taon at naging magaan na ang relasyon namin ni Kyle. Napansin ko na malaki na ang pinagbago niya at hindi na mabilis uminit ang ulo niya at lagi na siyang nakikinig sa mga sinasabi ko. Pero syempre may mga pagkakataon pa din talaga na hindi maiiwasang uminit ang ulo niya. Pero patuloy ko na lang siya na pinagpapasensyahan kasi nag-improve na din naman siya kahit papaano. Papa Dudut, sobrang pinahanga niya ako kasi hindi na siya katulad ni Kyle noon na mabaho at mahilig makipag-inuman. At ang pinakamaganda pa dyan ay hindi na talaga siya umiinom. Isang malaking achievement na yon para sa akin. Lumipas sa mga buwan at napagdesisyonan din namin ni Kyle na doon na kami titira sa bahay niya. Siguro yung mga 10 minutes yung layo ng bahay ni Kyle sa bahay namin ng mga magulang ko. At talaga namang tinodo ko na ang pakikipag-live-in kay Kyle sa bahay niya kasi nasa punto na kami ng relasyon namin na kailangan na namin ng sariling espasyo. Wala na rin kasing nakatira sa bahay ni Kyle kasi namayapa na yung mga magulang niya kaya solong-solo namin yung bahay. Ang totoo nga niyan ay walang pinagkaiba yung bahay ni Kyle sa bahay namin ng mga magulang ko. Parehong mukhang nabubulok pero mas mabuti na rin to kesa sa mangupahan pa kami. At kahit nagli-live-in na kami ni Kyle ay naaasikaso ko pa rin naman ang mga magulang ko kasi tulad noong sinabi ko ay 10 minutes lang naman ang layo ng bahay ni Kyle sa bahay namin. Masaya kami ni Kyle na naninirahan sa bahay niya at tuwing Sabado ay namamasyal kami kung saan-saan para mag-relax at makapag-bonding. Yung pamamasyal namin tuwing weekend ay ang nag-iisang pagkakataon namin para magkaroon kami ng quality time para sa isa't isa. Pero isang araw habang naglalakad kami sa isang park noong day off namin, nagulat ako noong bigla akong sinorpresa ni Kyle. Wala akong kaalam-alam na simula ng araw na yon, mag-iiba na pala ang takbo ng buhay ko.
ganda talaga dito sa park. Alam mo, sa lahat ng mga lugar na pinapasyalan natin tuwing Sabado, etong park na to ang pinakapaborito ko. Kaya nga dito kita dinala eh. Sandali lang. Mahal, ano yun? Ha? Yun oh, tumingin ka dun. Ang ganda nung ibon. Asan? Wala naman ako nakikita. Mahal, ano to? Will you marry me? Pagpasensya mo na tong singsing ha. Ito lang kasi yung kinaya ng budget ko eh. Wag mo nga akong pinaglololo ko. 1 taon na simula nung naging tayo. At sa tingin ko, panahon na para magpakasal tayo. I do. Ha? Oo, pakakasalan kita. Sa wakas! Hinaan mo nga yung boses mo, nakakaya sa mga tao dito. Sorry na. Hindi mo naman kasi ako masisisi. Kasi ito na ata yung pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pero paaalalahanan lang kita ha. Kahit kasal na tayo, tutulungan ko pa rin sina mama at papa. Aba syempre naman. Kailan ba ako nagkaroon ng problema dyan? Wala lang, baka kasi kapag kasal na tayo, pagbabawalan mo na akong tumulong kina mama at papa. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ang totoo nga niyan, masayang masaya ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Pero may mga pagkakataon pa rin na mabilis uminit yung ulo mo. Pero hindi ibig sabihin nun ipagbabawalan na kita na tumulong sa mama at papa mo. Siguro nga, pero naaalala mo pa ba yung first date natin sa restaurant? Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Basta, pangako mo muna sa akin na mas hahabaan mo pa yung pasensya at pangunawa mo. Ay, sige, susubukan ko. Huwag mong subukan, gawin mo. Opo, Commander. Aray! Ikaw naman kasi, puro kakalokohan. Alam mo, ito mga sinasabi ko, para din naman to sa ikabubuti mo eh. Ayaw ko kasing dumating yung araw na, alam mo na lamunin ka ng galit mo. Makinig ka sa akin, mahal. May aaminin ako sa'yo. Ay, gusto mo ba talagang malaman kung bakit galit na galit ako sa mga bakla? Sige, magkwento ka. Makikinig ako. May best friend kasi ako dati. Ang totoo nga niyan, para ko na nga siyang kapatid eh. Pinagkatiwalaan ko siya pero yun pala sila ayos siya. At ang pinakamasaklap pa dyan, sinamantala niya lang yung pagkakaibigan namin. Mahal, dapat noon mo pa sinabi sa akin to para mas naunawaan kita. Paano ko sasabihin sa'yo nagagalit ka tuwing umiinit ang ulo ko? Paano hindi iinit ang ulo ko tuwing nagagalit ka? Pero di bali na. Mas naiintindihan na kita ngayon. Pero ganito kasi yon. Hindi mo naman pwedeng idamay ang lahat ng bakla nang dahil lang sa karanasan mo sa best friend mong yun. Hindi naman yata tama na yung mga bakla lang yung palaging nakakaranas ng diskriminasyon. At isa pa, hindi lahat ng bakla ay katulad ng best friend mo na yun. Ay, siguro nga tama ka. Mahal, salamat talaga kasi pinaramdam mo sa akin na naiintindihan mo talaga ako. Ano ka ba? Wala yun. Uulitin ko. Ipangako mo sa akin na simula sa araw na to, mas lalawakan mo na yung pangunawa mo, ha? Oo, promise. Alam mo, mas lalo mo lang akong pinahanga ngayon. Ang totoo niyan, gustong-gusto na nga kitang pakasalan ka agad eh. Huwag kang mag-alala. Kasi bukas, magtatanong ako sa katrabaho ko na nagpakasal sa US. Ay sige, at bukas sa bukas, sasabihin ko na rin kina mama at papa na magpapakasal na tayo. Sigurado ako matutuwa sila. Pero sa ngayon, mag-celebrate muna tayo. Saan mo gustong pumunta? Ikaw talaga, gagastos ka pa? Okay na ako dito sa park. Huwag kang mag-alala. May ipon naman ako kahit papaano. Gusto mo bang kumain dun sa restaurant kung saan tayo nag-first date? Seryoso ka? Oo. Ba't mukhang gulat na gulat ka? Nung huli kasi tayong pumunta dun, gigil na gigil kang makaalis doon dahil sa waiter. Tapos ngayon, nagyayaya kang bumalik dun. Di ba, sinabi ko naman sa'yo na nagbago na ako. At isa pa, masarap din naman yung pagkain dun. Nagbago ka na nga talaga. Oh, halika na. Yun na nga siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko, Papa Dudut. Yung araw na nagaya si Kyle na magpakasal at yung nakita ko na tuluyan na siyang nagbago. Para akong binuhusan ng napakaraming biyaya noong araw na yon. At ayun na nga, Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan ay nagpakasal kami ni Kyle sa Huwes. At ang sarap pala sa feeling ng ikasal.
Pinaglalaroan na ata ako ng tadhana kasi nga wala talaga sa bukabularyo ko noon ang magkaroon ng jowa. Tapos ngayon ay ikinasal na ako. At hindi lang dyan natatapos ang lahat. Kasi dumating din ang araw na nagbunga ang pagmamahala namin ni Kyle at nagkaanak kami ng isang healthy baby boy. Sobrang saya ni Kyle noong nalaman niyang lalaki ang anak namin. At mas lalo pa siyang natuwa dahil kamukhang kamukha niya ang anak namin. At lalo namang natuwa ang mga magulang ko na may apo na sila. Isa yon sa mga bagay na talagang ipinagpapasalamat ko. Kasi kahit matanda na sina mama at papa ay nagkaroon pa rin sila ng chance na makita ang apo nila. Sobrang bilis ng panahon, Papa Dudut. Kasi parang kailan lang ay karga-karga ko yung anak namin. Pero ngayon ay nasa high school na siya at sa awa ng Diyos ay nakayanan namin ni Kyle ang pagpapalaki sa kanya. Aminin ko sa inyo na may mga pagkakataon na nalubog kami sa utang dahil sa hirap ng pagpapalaki sa anak namin. Pero sa kabila ng lahat ay kinakaya naman namin. Lagi ko ring ipinapayo sa anak ko na mag-aral ng mabuti para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. At nagpapasalamat kami kay Lord kasi sobrang bait at talino ng anak namin. Pero Papa Dudut, habang tuwang-tuwa ako sa anak ko ay unti-unti kong napapansin na parang kabaligtaran naman ang pinapakita ni Kyle. Isang araw habang nasa eskwela ang anak namin ay napansin ko na medyo namumula si Kyle. At parang sasabog siya sa galit. Kaya naman minabuti ko na siyang kausapin at itanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Kyle, ano bang problema mo? Yang anak mo, pagsabihan mo yan ha. Sandali nga. Pag-usapan natin to na maayos. Maupo ko nga muna dito. Ay, hindi ko na gusto ang nakikita ko dyan sa anak mo. Ano ba kasi talaga ang problema? Paano kita maiintindihan kung bigla-bigla ka na lang nagagalit dyan? Yang anak natin habang tumatagal, napapansin ko na mas lalong lumalambot. Ang sagwa tignan. Kamukha ko pa naman yung batang yun. Nakakahiya. Yan lang ba ang pinoproblema mo? Oo, bakit? Akala ko ba nagbago ka na? Nagbago na naman talaga ako ah. Ang hindi ko lang talaga matanggap ay kung bakit sa anak pa talaga natin nangyayari to. Kung sakaling mambakla ang anak natin, hindi kabawasan yun sa pagkatao niya. At hindi yun kabawasan sa atin bilang mga magulang niya. Madali lang sa'yo ang sabihin yan kasi hindi naman ikaw ang pagtatawanan ng mga tao kung sakaling bakla nga yung anak natin. Ako ang pagtatawanan ng lahat ng tao. At ba't mo iisipin yung tingin ng ibang tao? Bakit? Sila ba ang nagpapakain sa atin? Wala namang ambag sa buhay natin yung mga yan ah. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Basta. Sabihan mo yung anak mo na magbago na siya. Kung hindi, tatamaan sa akin yan. Kung meron man dito ang dapat na magbago, ikaw yun. Napakamapanghusga mo. Nagwawala ka na dyan na hindi mo pa nga tinatanong o kinakausap yung anak mo eh. Tatanungin? Kakausapin? Para saan pa? Para mauwi lang sa dramaan yung usapan namin. Hindi. Pagka-uwi niya galing sa eskwela, papaluin ko yan hanggang sa magtanda. Huwag na huwag ka magkakamali na gawin yan. Sinasabi ko sa'yo, ako ang makakalaban mo. Kaya nagkakaganyan yan eh, kasi kinukonsinti mo. At kaya ka nagkakaganyan kasi ang liit ng utak mo. Hindi ka marunong umintindi. Yung galit mo lang ang pinapairal mo. Flora, sa lahat ng tao, ikaw ang nakakaalam kung bakit galit na galit ako sa mga bakla. Ang totoo niyan, wala na naman akong problema sa mga bakla eh. Pero yung makita ko yung nag-iisa kong anak na unti-unting nagiging bakla, malaking problema sa akin yun. Hindi ako naniniwala na wala ka ng problema sa mga bakla. Kasi kung totoong natanggap mo na sila, hindi ka magkakaganyan ngayon. Utang na loob! Ba't mo ba kasi ako pinipilit na tanggapin sila? Hindi sa pinipilit kita na tanggapin mo sila. Yung sa akin lang naman, kung hindi mo sila matanggap sa kung ano sila, sana naman respetuhin mo pa rin sila bilang tao. Alam mo, napapaisip na nga ako eh. Siguro kasalanan mo ang lahat ng to. Nung buntis ka, pinaglihi mo ba yung anak natin sa bakla? Hayop ka! Kung nahihirapan kang tanggapin ang anak natin,
Pwes ako tatanggapin ko siya ng buong buo. Ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na hindi mo kayang ibigay sa kanya. At sa inyong dalawa, mas pipiliin ko ang anak natin. Asawa lang kita, Kyle. Pwedeng-pwede kitang palitan kung kailan ko gusto. Mahal, I'm sorry. Yung sa akin lang naman. Ayoko na minamalit at kinukutsa yung anak natin. Sana naiintindihan mo ko. Kung merong mang dapat umintindi at umunawa sa anak natin, tayo yun. Anong klase mga magulang tayo kung tayo lang din ang unang huhusga sa kanya? Kyle naman, sana naman matutunan mong tanggalin yung puot at pagkamuhi mo sa mga taong iba sa atin. Hindi mo ba nakikita? Unti-unti mong sinisira ang pamilya natin ang dahil sa galit mo na yan. Promise, magbabago na talaga ako. Ito na yung huling beses na pag-uusapan natin to, ha? I love you. Siguraduhin mo lang talaga na magbabago ka na. Kasi kung hindi, pinapangako ko sa'yo na lalayasan ka namin. Asawa lang kita, Kyle. Inuulit ko. Pwedeng-pwede kitang palitan kung kailan ko gusto. Pero yung anak ko nag-iisa lang yon. Seryoso ka talaga? Ipagpapalit mo ako? Oo! Ipagpapalit kita sa foreigner. Ah, ganun na. Ha? Ano ba, Kyle? Tigilan mo na nga yan. May kiliti ako dyan. Ano ba? Eto naman, pinapatawa lang kita. Huwag mo naman ako ipagpalit to. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Ang tagal kaya kitang niligawan. Oo. At ako naman tong tanga, nagpadala ako sa scam mo. Uy, grabe siya. Pero seryoso, sana mahalin mo yung anak natin higit pa sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Ipangako mo rin sa akin na tatanggapin mo yung anak natin ng buong buo. Oo na. Totoo ba? Oo, pangako yan. At pwede bang tigilan mo na nga yung pagwawala mo? Nagmumukha kang gorila tuwing nagwawala ka eh. May gorilya ba na ganito kagwapo? Kapal ang mukha mo. Hanggang ngayon, gwapong-gwapo ka pa rin sa sarili mo. Diyan ka na nga, magluluto pa ako. Hindi ko po akalain na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pagkamuhi ni Kyle sa mga bakla. Kaya nang umuwi na ang anak namin galing eskwela ay minabuti kong kausapin siya at doon ko nalaman at na-confirm na may nararamdaman nga siyang kakaiba sa kapwa niyang lalaki. Pero hindi ko po ito sinabi kay Kyle kasi baka magwala na naman siya. Sa kabila ng lahat ng ito ay palagi ko pa rin sinasabi kay Kyle na kailangan niyang lawakan ang kanyang pag-iisip at huwag magpadala sa galit. Talaga pong naguguluhan ako ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay wala akong problema kung ang anak ko ay bakla. Tanggap na tanggap ko po siya ng walang pag-aalinlangan. Ang hindi ko lang po matanggap ay kung paano magalit si Kyle. Aaminin ko po na mabait ang asawa ko sa akin at sobrang sweet niya. Pero kapag nagagalit siya, medyo nakakatakot. Kaya sinabi ko kay Kyle na okay lang magalit siya sa harapan ko. Basta wag na wag niya lang idadamay ang anak namin. Sinabi ko rin na kung may gagawin siyang masama sa anak namin ay talagang hindi ko yon matatanggap at iiwanan ko na talaga siya. At sa awa ng Diyos ay mukhang nakinig naman si Kyle at pinakitunguhan niya ng maayos ang anak namin. Pero unti-unti ring napansin ng anak namin na medyo lumalayo ang loob ng tatay niya sa kanya. Kaya ang ginawa ko na lamang, ako ang bumabawi sa anak ko at ako ang nagpupuno sa lahat ng pagkukulang ni Kyle. Para kahit papaano ay hindi maramdaman ng anak namin na may kulang sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na ulit nakitang umiinit ang ulo ni Kyle at ako naman ay abala pa rin sa pagtatrabaho at pag-aasikaso ng bahay. Pero Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo ko lang napapansin na lumalayo na ang loob ni Kyle sa anak namin. At kahit na anong gawin, ang anak ko ay mas lalong nagiging malinaw na nandidiri at naiilang na si Kyle sa sarili niyang anak. At ang totoo niyan ay naaawa na rin ako sa anak ko kasi mas lalo ko nang nahalata na nangungulila siya sa pagmamahal ng isang ama. May isang beses na kinausap niya ako at ang sabi niya sa akin na naiinggit daw siya sa mga kaklase niya kasi maganda daw ang relasyon nila sa mga tatay nila. Kaya gabi-gabi ko po talagang ipinagdarasal na sana'y dumating na yung araw na magkaayos na yung mag-ama
na sana'y dumating na yung araw na maramdaman ng anak ko na buo at kumpleto ang pamilya niya. Kaya nagkaroon ako ng plano para mawala na yung ilangan sa pagitan ng mag-ama ko. Isang gabi ay kinausap ko si Kyle at sinabi ko sa kanya na siguro'y panahon na para kausapin niya yung anak namin. Kasi kapag kinausap niya ito ay baka mas tumibay yung relasyon nila bilang mag-ama. At bago nag-usap yung mag-ama ko ay sinabi ko kay Kyle na dapat ay lawakan niya yung pag-iisip niya at unawain niya yung anak namin. At mukhang sumang-ayon naman si Kyle sa sinabi ko. Noong nag-usap na ang mag-ama ko ay dumiretso na muna ako sa kusina para magluto. Pero Papa Dudut, mukhang nagkamali ako sa plano ko na ito. Hindi naging maganda ang pag-uusap nila ng anak ko. At sa halip na maging solusyon ay nagbigay pa ito ng mas matinding alitan sa pagitan nila. Natutunan ko na kung minsan kahit na ang pinakamaganda na intensyon ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. At ang tunay na solusyon ay maaaring hindi laging ayon sa plano, Papa Dudut. Huwag ka nang babalik! Kyle, ano nangyari? Ba't ka nagsisisigaw? Dinig na dinig ko sa kusina yung boses mo. Ikaw ba ang may pakana nito, ha? Ba't biglang lumakas yung loob ng anak mo ang aminin sa akin Ang gusto ko lang naman magkausap kayo para mawala na yung ilangan sa pagitan nyo. Pwes, inamin niya sa akin na bakla siya. Flora naman, alam kong pinangako ko sa'yo na magbabago na ako. Pero kinailangan ba talaga niyang ipangalanda ka na bading siya? Hindi ko na alam kung paano ko patatanggapin yan. Alam mo ba naglakas loob yung bata na sabihin sa'yo yan? Kahit takot na takot siya sa'yo? Kasi nagbabaka sakali siya matatanggap mo siya? Diyos ko, Kyle. Nangungulila yung bata sa pagmamahal mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw ang kumukonsinti sa kanya. Kung tutuusin, ikaw ang punot dulo ng lahat ng to. Kung kinausap pa lang sana na maayos yung anak mo, malamang hindi tayo magkakagulo ng ganito ngayon. Wala ka nang magagawa. Pinalayas ko na ang anak mong bakla. Diyos ko, 10 oras na ng gabi. Pag may mangyari masama sa anak ko, ikaw ang pagbabayarin ko. Tandaan mo yan. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na doon didiretso yung sa bahay ng mama at papa mo. Ayoko na. Punong-puno na ako. Uy, teka lang. Ano yan ha? Saan mo dadalhin yung mga gamit mo? Doon na rin ako didiretso kay na mama at papa. Hindi ka alis. Dito ka lang. Bitawan mo nga ako. Alam mo kung ano yung pinakamasakit sa akin, ha? Yung hindi mo kayang ibigay sa sarili mong anak ang pagmamahal na matagal mo nang binibigay sa akin. Pasensya ka na. Pero hindi ko talaga matatanggap yung anak mong bading. Yan! Para yan sa anak ko. Wala siyang ginawa sa'yo para kamuhiin mo siya ng ganito katindi. Meron! Yung pagiging bading niya. Sapat na rason na yon para kamuhian ko siya. Umasa ako na magbabago ka. Umasa ako na dadating ang araw na lalawakan mo na yung isip mo. Pero nagkamali ako. Mukhang wala ka na talagang pag-asa. Gusto mo lumayas? Teka lang. Oh, eto pa ang mga gamit mo. Kunin mo na yan. Lumayas ka at samaan mo yung anak mong bakla. Mas gugustuhin ko pang mag-isa sa buhay kaysa sa makasama ko yung anak mong bakla. At yung nanay niyang wala nang ibang ginawa kung hindi ang konsentihin ng kabaklaan ng anak niya. Alam kong hindi maganda yung naging karanasan mo sa best friend mo noon. Pero sabihin mo sa akin, hanggang kailan mo dadalhin yung bigat at puot ng karanasan na yun? Hindi mo pa talaga nakikita na unti-unti ka nang sinisira ng galit mo? Utang na loob, Kyle. Magbago ka na. Ibili mo na rin kaya ng palda at lipstick yung anak mo. Total, kinukonsinti mo naman. Bah, lubos-lubusin mo na. Manahimik ka kung ayaw mong bigyan ko ng kambal yung sampal ko sa'yo kanina. Naging mabuting anak siya sa atin. Ang taas-taas nga ng grades ng bata. At tuwing nasa trabaho tayo, siya yung nag-aasikaso sa mga gawaing bahay dito. Mismo! Yan mismo ang dahilan kung bakit lalamya-lamya yung anak mo na yun. Pinaglilinis mo siya dito sa bahay imbis na pinaglalaro mo ng basketball kasama yung mga kaibigan niya. Malala ka na! Pinapangako ko sa'yo na ito na yung huling araw na makikita mo ako. Tapos na ako sa pagiging asawa mo. At yung anak mo, huwag kang mag-alala. Kasi simula sa araw na to,
Ipagkakait ko na siya sa'yo. Ayokong dumating ang araw na masaktan mo pa siya. Yan, tama yan. Siguraduhin mo na hindi ko na makikita ang pagmumukha ng batang yon. Sana lang talaga. Huwag dumating ang araw na pagsisisihan mo yung pagtaboy mo sa amin. Kung may pagsisisihan man ako, yun na yung nakinig pa ako sa'yo. Masyado ako naging malambot. Dapat simulat sa pool pa lang. Tinuruan ko na yung anak mo kung paano maging tunay na lalaki. At kung may pinagsisisihan man ako, yun na yung pinakasalan pa kita. Kasi sa totoo lang, hindi ko nakilala yung taong pinakasalan ko. Hindi na kita kilala. Sabihin mo nga sa akin, Kyle. Kaya mo ba talagang tanggapin ang pagkawala ng anak mo? Na hindi mo na siya makakasama sa mga susunod na taon? Dahil lang sa hindi mo siya kayang yakapin sa kung sino siya? Ay, Mukhang nakuha ko na nga yung sagot sa tanong ko. Aalis na ako. Flora, sandali! Kung talagang mahal mo yung anak natin, hindi ka magdadalawang isip. Kung meron man sa atin na may karapatan na magdalawang isip, ako yun. Sana nagdalawang isip ako bago kita pinakasalan. Ayusin naman natin to, please. Ganyan ka naman palagi eh. Gusto mo makipag-ayos tuwing nag-aaway tayo, tapos mangangako ka na magbabago ka na. Pero hindi man lang ba sumagi dyan sa isip mo kung bakit hanggang ngayon nagkakagulo pa rin tayo? Kasi walang pagbabago. Hindi ka na nagbago. At hindi ka na magbabago. Sobra akong nasaktan ng gabing yon, Papa Dudut. Pero mas nasasaktan ako para sa anak ko. Kung alam ko lang na magiging ganito ang lahat, sana noong umpisa pa lamang ay hindi na ako nakipagrelasyon kay Kyle. Sana hindi ko na lamang siya sinagot at sana ay hindi na lamang ako nagpabuntis. Naging tanga ako at naniwala ako sa mga pangako niyang hindi naman natutupad, na may pag-asa pa siyang magbago. Noong gabing yon ay dumiretso ako kina mama at papa at doon ko rin nakita ang anak ko. Namumula ang mata at hindi matigil sa pag-iyak. Sobrang sakit yung nararamdaman niya dahil hindi niya inakala na ipagtatabuyan siya ni Kyle. Sa mga oras na yon ay buo na ang desisyon ko na makipaghiwalay kay Kyle. Doon muna kami titira ng anak ko sa bahay nila mama at papa. Gaya nga ng sabi ko, Papa Dudut, mas mabuti nang wala ng tatay ang anak ko kesa magkaroon siya ng tatay na mapanakit at mapanghusga. Dumaan ang mga linggo at naging magaan ang buhay namin sa piling ng mga magulang ko. Sobrang saya nila mama at papa kasi araw-araw nilang kasama ang apo nila. May isang beses na pumunta si Kyle sa bahay ng mga magulang ko, pero pinaalis ko rin siya. Oo, asawa ko pa siya sa papel pero hindi ko na kaya siyang makita pa. Tuwing naiisip ko ang anak ko na umiiyak dahil sa ginawa ni Kyle, lalo ko lang nararamdaman na tama ang naging desisyon ko na layuan na siya. Sa mga sumunod na linggo ay hindi na nagparamdam sa amin si Kyle, Papa Dudut. Aaminin ko na lungkot ako ng kaunti. Pero sabi ko sa sarili ko, siguro nga ay mas mabuti na rin yung ganito. Wala nang gulo at hindi na rin niya masasaktan ang anak ko kahit papaano. Pero ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay paglalapitin kami ulit ng tadhana. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa kainan, nalaman ko na nagpunta pala ang anak ko sa dati naming bahay para kumustahin sana si Kyle. Kasi kahit pinagtabuyan na siya at lahat-lahat, ay gusto niya pa rin daw na matanggap siya ng tatay niya balang araw. At nung nakarating siya sa bahay ay doon niya natuklasan na nakabulagta si Kyle sa sahig. Napagalaman din namin na si Kyle pala ay may sakit sa puso. At pagkatapos ng duty ko ay hinakayat ako ng anak ko na dalawin ko daw si Kyle sa ospital. Kaya pinauwi ko na yung anak ko at ako na mismo ang pumalit sa kanya sa ospital, Papa Dudut. Anak, ikaw ba yan? Kyle, Laura, mahal. pinauwi ko na yung anak mo.
Ako na muna magbabantay sa'yo dito. Hindi niyo naman kailangan gawin to eh. Alam mo ba na yung anak mo mismo may gusto na dalawin kita? Sising-sisi ako sa mga nagawa ko sa inyo noon. Hindi ko akalain na yung batang kinamumuhian at pinandidirihan ko ay hindi niyo tutulong sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, malamang pinaglalamayan niyo na ako ngayon. Aaminin ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa yung galit ko sa'yo. Dapat lang talaga na magpasalamat ka sa anak mo. Alam mo ba na grabe yung trauma na inabot niya sa'yo? Halos hindi makakain yung bata nung araw na pinalayas mo siya. At hanggang ngayon, naaalala niya pa rin lahat ng mga masasakit na salitang sinabi mo sa kanya. Sana mapatawad niyo pa ako. Pinapangako ko na babawi ako sa inyo. Huli na ang lahat. Kung gusto mong bumawi sa anak mo, hindi kita pipigilan. Pero yung sa atin, matagal ko nang tinapos yon. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Kayang-kaya kitang patawarin. Pero yung magkabalikan tayo, ibang usapan na yon. Alam kong marami akong nagawang pagkakamali. At kung may babalik ko lang sana yung panahon, hindi ko gagawin yung mga nagawa ko sa anak natin. Hindi na sana tayo humantong sa ganito kung napagtanto mo yan nung umpisa pa lang. Hindi ako nagkulang sa pagpayo sa'yo, pero ikaw tong napakatigas ang puso. Sawang-sawa na ako sa mga pangako mo na napapako. Mukhang nakapag-desisyon ka na nga. Kung ganun, respetuhin ko yun. Pero pinapangako ko, kapag nakalabas na ako dito, babawi ako sa anak natin. Pero kung sakaling magbago pa ang isip mo, andito lang ako. Handa akong mahalin ka ulit. Masyadong malaki ang hinihingi mo sa akin, Kyle. Kung tutuusin, ilang beses na nga kitang pinagbigyan eh. Siguro kung ako yung pinagmalupitan mo, mas matatanggap ko pa. Pero hindi eh. Binuhos mo lahat ng puot mo, lahat ng galit mo, at lahat ng trauma mo sa anak natin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, alam mo ba na takot yung bata nung nakita kanya nakahandusay sa sahig? Patunay lang yon na sa kabila ng ginawa mo sa kanya, mahal na mahal ka pa rin ng anak natin. I'm sorry. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba ang sarili ko sa lahat ng nagawa ko. Huwag ka sa akin mag-sorry. Doon ka sa anak mo humingi ng tawad. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Ano yun? Pwede mo ba siyang pabalikin dito? Sabi kasi nung nurse, wala pa akong malay nung binantayan niya ako dito. Sige. Saglit, tatawagan ko lang. Oh, heto. Hello, anak? Salamat at niligtas mo ako Anak, patawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Naging makasarili ako at buong buhay mo. Imbis na iparanas ko sa iyo yung pagmamahal ng isang ama, mas pinili kong kamuhian at pandirian ka. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko gagawin ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo noon. Sana hindi pa huli ang lahat. Kapag nakalabas ako dito, hayaan mo ako makabawi sa iyo, Anak, masaya ako na nagkamati na rin tayo sa wakas. Mahal na mahal kita. Sige na, ibabalik ko na sa nanay mo tong cellphone. Hello, anak? Sige, hihintayin ka namin. Bye. O ayan, papunta na raw. Flora, wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan tayo? Huwag mo na munang alalahanin yan. Ang pagtuunan mo ng pansin, yung pagpapagaling mo. Pero, Sige na, huwag ka na makulit. Siya nga pala, yung tungkol sa bayarin mo dito sa ospital, tutulong daw yung boss mo. talaga? Oo, tinawagan ko yung boss mo kanina. At sila na daw yung bahala sa mga gastusin mo dito sa ospital. Mabuti naman kung ganon. Ngayon na wala ka nang poproblemahin, siguraduhin mo lang na babawi ka sa anak ko kapag nakalabas ka na dito. Panigurado yan.
Tuluyan na ngang nagkabati ang mag-ama ko noong araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi na muli kaming nagkabalikan ni Kyle at sa kabila ng lahat ng nangyari ay wala akong pinagsisihan sa desisyon ko. Ang priority ko ngayon ay ang anak ko at ang mga magulang ko. Kung sakali man na magkaroon ako ng panibagong asawa, sana yung taong tatanggapin at mamahalin ang anak ko ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Pero ang totoo ay hindi ko alam kung kailan pa mangyayari yon. Kasi wala naman akong pera para sa pang-annulment. Pero okay lang sa akin ang ganitong buhay na kahit na wala akong katuwang sa buhay, at least nandiyan naman ang anak ko at ang mga magulang ko. Sapat na po sa akin yon. Sa puntong ito ay nagpapagaling pa rin si Kyle at patuloy siyang dinadalaw ng anak namin tuwing wala itong pasok. Masaya na ako na maayos ang relasyon ni Kyle sa anak ko. At nagpapasalamat talaga ako na sagot na ng boss ni Kyle lahat ng mga bayarin sa ospital. Mabuti na lamang po talaga at matagal nang nagtatrabaho si Kyle sa boss niya na yon. Kaya hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya noong nasa ospital siya. Mabait pa rin talaga ang Diyos. Kasi kung hindi dahil sa boss ni Kyle, ay hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng pera na pambayad sa ospital. Siguro'y marami sa mga kabarangay ninyo ang magagalit kung bakit hiniwalayan ko si Kyle habang nagpapagaling pa siya. Pero hindi nyo rin naman ako masisisi. Kasi ang iniisip ko na ngayon ay ang kapakanan ng anak ko. Kahit nagkapatawaran na kami, yung mga sugat na idinulot ni Kyle ay nananatili pa rin. Siguro ang maipapayo ko lang sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga magulang, ay mahalin ninyo ang inyong mga anak at tanggapin ninyo sila ng buong buo. Dahil hindi lahat ng magulang ay deserving na magkaroon ng anak, pero lahat ng anak ay deserving na magkaroon ng magulang na magmamahal at mag-aalaga at iintindi sa kanila. Papa Dudut, hindi ko rin alam kung masaya o malungkot ba ang ending ng kwento ng buhay ko. Pero siguro, ang mga kabarangay ko na lang ang bahalang maghusga. Nagpapasalamat po ako na binigyan ninyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang kwento ko sa inyo. Maraming salamat po and more power sa inyong istasyon sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Flora.